Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano yung kabanata, bagong kabanata na magbubukas para sa inyo. So itong reading na to, combination to ng astrology and tarot. So magbabase tayo sa transit ng Saturn. Kasi si Saturn is moving to the sign of Aries ngayong February 14 hanggang April 2028. Ayan. So, ito ay major shift. Diyan ay 2.5 years of shake-ups, challenges, and energy kasi ni Saturn is about discipline, structure. This is also about yung mga kailangan mong ayusin sa buhay mo. Oo. So, for you, Taurus, this is going to happen in your 12th house. Kasi ang sign ng Aries ay nasa 12th house mo. Okay? Which is about your spirituality, your subconscious. So, ito nga palang reading na to ay mas makaka-resonate dito yung mga Taurus rising. Pero kung Taurus sun ka or moon, it's okay. Pero kung hindi mo pa alam yung rising sign mo, i-google mo lang, no? Ano yung how to know my rising sign. And you need to know your time of birth and your place of birth. Okay? Para makuha mo yung tamang, or accurate na natal chart mo. Tapos may kita mo doon yung ascendant mo. So, if you are Taurus ascendant, Taurus rising, then this is your reading. Pwede rin naman to mag-resonate sa mga Taurus sun or moon. Okay? Kasi may combination naman tayo ng ibang cards like tarot and oracle. Okay? So, for you Taurus, this can be a time for you to, get to know yourself on a deeper level. Yung iba sa inyo, this is a major spiritual awakening. Okay? Because itong si Saturn, nasa 12th house mo of subconscious spirituality and your yung iyong belief system rin. Neptune is also here. So maaring magiging open ka sa mga iba't ibang religious organizations or pwede ring belief systems, kasi pwedeng yung dati mong alam na fina-follow mo, nag-iiba na yung pananaw mo, na parang it doesn't make sense anymore sa'yo. Kasi meron din tong challenging aspect sa yung 9th house of your belief system. Because Saturn rules Capricorn and then also Aquarius. So, for you, Taurus, pwedeng interchangeable na even sa career mo, meron din tong pagbabago na gagawin. Although, yung mga pagbabago na to is going to be helpful sa yung trabaho, sa yung career path. I see you na mas magiging open sa mga bagong opportunities, lalo na kasi mga Taurus fixed sign. So, yan yung parang ayaw nila na yung parang hindi sila ganun ka-open sa changes. But, this time you will realize na, okay, lalo na kung feeling stuck ka sa buhay mo, ito yung ma-feel mo na kailangan mo nang may baguhin, no? Especially that Pluto is in Aquarius right now. So, may binabago yan sa career path mo over the years, okay? And then also sa yung belief system. So maaring magiging interesado ka sa iba't ibang culture or organizations, religious organizations. Some of you maari ring meron kang magiging interest na lumipat ng bahay, like malayo sa dati mong tinitirahan. Some of you, pwedeng domestic, like from Luzon to Mindanao, Luzon to Visayas, or sa abroad. Okay? However, if this will happen sa'yo, possible na magkaroon ng delays or dun mo marirealize kung gusto mo talaga. Kasi pwedeng, yung iba sa inyo magtitrip lang kayo na, gusto kong lumipat. Pero,
yung palang paglipat na yun, na-realize mo is challenging para sa'yo, na hindi pala siya ganun kadali. Okay? So, this time, you will focus on what you really want. Excuse me. Meron pa rin kasi akong ubo. You will focus on what you really want. Ano lang uh, medyo may confusing energy lang dito na kailangan mong i-clear out, no? Kailangan mong linisin. Ngayon, si Jupiter, sa first half naman ng 2026, is in your third house. So, this is giving you an opportunity to learn. So, pwedeng meron kang mga pag-aaralan, bagong interest mo, anything na mag-upgrade ng knowledge mo is going to be very helpful sa mga goals na gusto mong i-pursue, especially if this is abroad or, overseas. And also, kung gusto mo ring magtrabaho sa healthcare, like becoming a nurse, ganyan. Or some of you, pwede rin tong sa spirituality na ma-realize mo na, okay, I have this gift of intuition, so you will delve into tarot, astrology, numerology, kung saan ka man nagre-resonate na ng divinity, or kung ano man yung nire-resonate mo na tool, yan, divination tool. Okay, let's see what else for Taurus. You have Saturn in Gemini, third house. Okay. So, some of you, ito nga yung pagdating sa concentration mo sa buhay. Maaring may times na madali kang ma-distract. Okay? Yung tipong ma-influensyahan ka ng mga bagay sa paligid mo. So, yun yung iwasan mo. Na magpa-influensya. Lalo na yung mga taong tinatry kang i-bring down. Huwag mo silang pansinin. Okay? Mag-focus ka dun sa interest mo kasi meron mga taong kukontra sa mga changes na gusto mong gawin sa buhay mo eh. You have Jupiter in Cancer in the fourth house. So, yeah, I think this is expansion in your home life and family life, like what I mentioned sa inyo kanina. Pwede may paglipat ng bahay o kaya meron kang ipapaayos sa bahay mo. May mag-expand yung bahay mo, merong renovation. This can also mean a new member of the family, no? Merong manganganak, o lalo na kung halimbawa nakatira sa'yo yung anak mo na may asawa na, ganon. Or ikaw yung manganganak. You have the moon in Sagittarius in the 9th house. Optimism to. So, very positive yung pananaw mo pagdating sa pag-aaral, pagdating sa exploration. Lalo na kung matagal kang na-stuck or parang feeling mo stagnant yung career mo, yung situation mo. So, this time, mag-explore. It's time to explore the world for Taurus, especially mga Taurus rising. Let's see what else. Oh, you have the 7 of Wands. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng merong mga pumipigil sa mga plano ninyo. Keep the fire burning. Huwag mong hayaan na ikaw ay maapektuhan ng mga taong hindi naniniwala sa kakayanan mo or trying to discourage you. Whatever, kung ano man yung inspiration mo, may mga tao mang sumuporta dyan o wala, ipurso mo siya. Kasi yun yung babago sa buhay mo. Yeah, you have the 2 of Wands. May tendency ka pa rin na parang isipin na, tama ba itong ginagawa ko? Am I on the right path? Your instinct, your intuition is going to be on point. Excuse me. Yan yung magiging guide mo. Trust your instinct, your intuition. You have the 10 of Swords. See, you are releasing the old. Meron ka nang nile-let go. Things that are no longer serving you. Yung iba sa inyo matagal na tong matagal nyo nang pinagtitiisan. So, maaring nagtitiis ka sa situation mo, nagtitiis ka sa mga taong
nakakasalamuha mo. Oo. And some of you, meron kayong, maaring you will realize or madidiscover mo yung mga hidden enemies. Meron dyan kasi na yung bang pakitang tao sa'yo, no? Na hindi mo alam na sila pala ay merong hindi magandang intentions towards you. So at least ngayon, they will be revealed. So syempre hindi yan agad-agad kasi itong transit na to is 2.5 years. But after, no, pagdating ng April 2028, when you look back and you will realize, ay, ang dami na palang nawala sa buhay mo na hindi aligned sa mga goals mo. And also, pay attention sa health ninyo, no? Especially mga Taurus rising. This is the time na mas maging conscious ka sa health mo. No, lalo na yung mga alam niyo, meron na kayong iniinda dyan. And minsan kahit wala kang iniinda kung kailangan mo talagang, you need to have this regular check-up. Like, yung mga executive check-up. Kasi doon nakikita na, ito, mataas na pala yung, sugar mo. Or hypertensive ka na pala. So, at least alam mo kung ano yung mga dapat mong iwasan. Okay? Ayan. Gratitude is the life force of peace. What are you thankful for? So, napaka-importante rin for you na i-value yung mga tao, bagay, sitwasyon sa buhay mo na andyan para sa'yo, na sumusuporta. Yan. Yan yung magbibigay sa'yo ng inspiration that will let you keep moving and keep going kahit na may mga challenges. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.